So, good day mga kabakal. Another day, another pistol tutorial. Okay. So, bali, may unit dito. Actually, sa pinsan ko ito. Dati siyang, dati siyang Amscore na GI. So, bali, pinagawa niya sa gunsmith. So, pinalitan niya ng hammer, beaver tail, tapos pinalagyan ng magazine guide. So, kung familiar kayo mga kabakal sa itsura ng Amscore na GI na which is yung beaver tail is hindi pa ganito. Yan, kung napansin nyo, okay? Yan. So, ito pinalitan niya na. Kasi nga, yung mga GI na Amscore na beaver tail or safety grip is yung umiipit siya rito. Naiipit niya yung skin natin dito pagka pumuputok tayo. So, mangyari niya, nagkakasugat dito. So, ginawa nung pinsan ko is pinapalitan niya ng safety grip na beaver tail na siya. Okay, so, and then after nun, pinakulayan din niya ng two-tone. So, black yung taas and then yung chrome yung baba. Okay? So, bali, ang napansin ko lang dito sa pistol na to mga kabakal is napakatigas nung trigger pull niya. So, sukatin natin gamit itong trigger pull scale. So, ayan. So, yung first reading niya is 5.3. Isa pa. Ayan. So, 5.3 nga talaga. So, ayan. 5.3 siya. Ayan. So, mangyari yung mga kabakal, nag-request yung pinsan ko na babaan ko daw ng konti yung trigger pull niya. Okay? So, gagawin natin dito mga kabakal. So, mga kabakal, gagawin natin dito, babaklasin natin, i-adjust natin yung shear spring niya. And then, napansin ko rin kasi dito, kahit yung slack niya, yan, yung slack niya na ito, is talagang medyo matigas. No? Tigas siya. So, most probably pati yung sa disconnector ay medyo matigas talaga. So, ipo-focus na natin na ganyan. Okay, so number 1 mga kabakal, ang pagbaklas ng pistol ng 1911 is tatanggalin natin itong slide stop. Itong slide stop. No? Ang pagtanggal niyan, so may dalawang kanal yan dito. So, dito natin itatapat itong slide stop na to. So, i-open lang natin, slide natin. Yan, pagka tumapat na yung maliit na kanal dito, so pwede na nating yan, tumapat na siya, pwede na nating i-push dito naman sa kabila. Yan, i-push lang natin ito. So nakita nyo, nung pinush natin ito, so kung nakita nyo, kung pinush ko ito, umangat na yung slide stop. Okay, so dire-diretso na hilain na lang natin yan. Yan, hilain na lang natin. Okay. So, tanggal na yung slide stop. Pagka natanggal yung slide stop mga kabakal, mahuhugot na yung slide. Okay, so itong slide, tabi muna natin dito sa tabi dahil hindi na naman natin magagamit yan. Ito lang lower. Okay, so after nun, natanggal natin yung slide stop. Susunod natin tatanggalin is itong pin dito. Yan. Yan yung pin ng mainspring housing. Okay, so bago natin tanggalin ito mga kabakal, itong pin na to, kailangan yung hammer natin is naka-down. Kasi kung hindi yan naka-down, yung tension ng hammer strap dito, tinutulak niya yung spring dito, mangyari, mahirapan tayo magtanggal nitong pin na to dahil nga may tension galing dito sa hammer. So, dapat ito naka-hammer down. So, hammer down muna natin, kalabitin natin, pero alalayan natin. Yan. So, okay na. That's the time na tatanggalin na natin itong pin. Okay. So, paluin lang natin. So, sa ganito mga kabakal, makikita nyo kung saan nyo tatanggalin. So, ito makita nyo, may lubog na siya and then dun sa other side is wala. Okay. So, ibig sabihin, dito nyo siya papaluin, palabas. Okay. So, paluin natin siyang palabas. Okay. So, natanggal na yung pin ng mainspring housing. So, para matanggal itong mainspring housing, i-up lang natin to, yung hammer. Yan. So, kung mapansin nyo, tinulak ng hammer itong magazine guard. So, hilain lang natin. So, tanggal na yung magazine guide. Then, after nun, susunod natin tatanggalin is itong ambidextrous.
or yung safety para matanggal natin tong safety grip. Okay? Ang pagtanggal lang niya mga kabakal is up, down, up, down. Yan. Pahila. Pahila na up, down, up, down. So, kikita nyo, umaangat na siya. Yan. So, matanggal na rin siyang ganyan. Tapos, matatanggal nyo na itong safety grip. And then, makukuha nyo na itong shear spring. Yan. Ito yung shear spring. So, ang functions na ito mga kabakal ng shear spring, ito yung sa shear, no? Ito yung sa safety grip. So, ito, sa safety grip, huwag niya natin gagalawin yan para buhay pa rin yung safety grip. So, ang gagalawin lang natin dito mga kabakal is ito, yung disconnector, which is itong disconnector at ito yung adjustment sa shear. So, itong sa disconnector, yung sa gitna, ito yung nagko-control yung sa yung slack niya, kung gusto niyo ng medyo malambot na slack, no? Tapos, and then, ito yung pinakalas, yung shear, kung saan nakapatong yung trigger at yung shear niya dito sa pinaka mahaba na ito. Okay? So, gagawin natin, tatandaan nyo yung itsura. Yan. Tandaan nyo lang siya. So, uunatin natin siya na pakanan. Okay? Kung nakarap ako rito sa inyo, pakanan. Okay. Unahin natin itong pinakamataas. Konti lang. Trial and error. Yan. Tapos yung gitna din. Hilahin din natin dito pa atras. Yan. So, kita nyo, halos inila ko siya ng konti pero magkatapat din sila actually. Naging magkatapat din sila. Okay? So, mga kabakal, ibalik na natin. So, ang pagbalik, no? So, unahin natin yung shear spring. Yan, ilalapat lang natin. Ako, ginagawa ko, uunahin ko muna itong magazine guide at so, ginagawa ko mga kabakal, inuuna ko itong pagbalik, itong mainspring housing pero hindi masyado para maipit lang yung shear spring para hindi na siya gagalaw-galaw. So ganyan lang ang itsura niya. Huwag nyo masyadong isagad. Kasi pag isinagad nyo yan ng todo-todo, hindi nyo mailalagay itong safety grip. Okay, kailangan medyo nakaangat lang din siya ng konti. Ayan, ganyan. Para maipit lang niya yung shear spring dito. Okay? So ibalik na natin itong safety grip. Tapos, mga kabakal, para sure din, bago nyo ibalik itong safety grip, itong hammer strut na ito, kailangan nakatusok na siya rin sa mainspring housing. No? Ayan. Kasi pagka hindi nyo maikakabit ng maayos. Okay? So, kailangan nakatapat siya doon sa butas ng mainspring housing, yung hammer strut. And then, tsaka nyo siya i-shock ngayon. Ayan. Pag okay na, lagyan nyo lang muna ng temporary pin. Huwag nyo muna ibabalik yung pin. No? Ito lang muna ilalagay natin na temporary pin. Yan, kasi hindi natin alam kung okay na yung adjustment natin. So, trial and error yung gagawin natin. So, open nyo ito para maibalik itong ambidextrous niya. Yan. Pagbalik ng ambidextrous, yan, sungkitin nyo lang itong plunger tube niya. Pag gano'n, yan. Tapos, press down. Yun, okay na. So, balik na yung ambidextrous. Tapos, pakiramdaman natin yung trigger pull niya kung okay na. Yun. Medyo naramdaman ko ay lumambot na siya. So, gawin natin, balik natin yung slide. Balik lang natin. So, kahit hindi mo nalagay lang natin yung slide, okay? Tapos, pakiramdaman natin yung trigger pull niya kung bumaba. Yan. So, pakiramdam ko naman, mga kabakal, is bumaba yung trigger pull niya. So, hindi lang pakiramdam, gawin natin, sukatin na rin natin. Gamit itong scale natin. Okay? So, sukatin natin. Dati siyang 5.3 sabi natin. Dati siyang 5.3. Ngayon is nasa 2.8 na lang siya. Ayan. So ngayon ay nasa 2.8 na lang siya. No? So from 5.3 naging 2.8. No? So testing natin kung mag-hammer down.
Yan. So, hindi sa sumasama mga kabakal. So, ibig sabihin, okay pa yung pag-adjust natin. Kasi yung iba, pagka nasobrahan, hindi siya, yung iba kasi mga kabakal, pagka nasobra ng adjust, dun sa shear niya, yung pinakamahaba, nangyari yan ito, pumapalo yan kapag ka sinashock natin ng pagkasa. Okay, so ngayon, babaklasin natin siya ulit mga kabakal, para maggawin lang natin siyang 2.5, no? 2.5. So, tanggalin lang natin ulit. Okay, so nabaklas na natin ulit. So, 2 ano siya, 2.8, bababa lang natin ng konting-konti. Gawin lang natin 2.5, no? Yan. Iyon. Okay. So mga kabakal na-adjust na natin ulit ng konti. So balik natin ulit. So fast forward ko lang para hindi umaba yung video. Okay. So mga kabakal na ibalik na natin. Testing natin ulit. Okay. Yan. Yan. Okay. Shock test. So, hindi siya pumapalo mga kabakal. So, gawin natin testing. Sukatin natin ulit gamit itong hila. Ayun. So, ayun. So, ngayon mga kabakal, nasa 2.2 na lang siya. Okay, medyo mas naibaba pa natin siya. Okay, so 2.2 pounds yung natin, yung reading natin. So, ulitin pa natin para sure. So, ulitin pa natin. 2.2 yung una. Ayan. 2.2 talaga mga kabakal. Ayan. So, okay. So, 2.2. Okay. So, dahil para sa akin okay na siya, 2.2. Goods na ito. So, hindi naman siya, yung pinsan ko mga kabakal, hindi naman siya naglalaro. So, hindi na, tama-tama lang itong 2.2. Total, buhay pa naman itong safety grip niya. Okay? So, yan yung safety grip, buhay pa kahit kalabitin natin, hindi siya papalo. Not unless na ma-press natin to. Yan. So, goods na good siya. So, okay, so mga kabakal, na adjust na natin, no? So, from 5.3 na ibaba natin siya ng 2.2, no? So, mga 3 pounds yung naibaba natin. So, goods na yon kasi hindi naman naglalaro yung pinsan ko na yon. So, bali, ang sinabi lang niya sa akin is ibaba ko lang ng konti. Actually, hindi lang konti nababa natin. 3 pounds yung ibaba natin. So, mga kabakal, kung may mga ganito rin kayong mga unit, no, hindi nyo na kailangan ipa-trigger job sa mga gunsmith. So, sundan nyo lang itong video ko kung paano ko in-adjust yung shear spring. Okay, trial and error lang yan mga kabakal. Pagka medyo ibalik mo lang ng konti. Masyado lumambot. So, itong 2.2 goods na to, compare dito ito yung panglaro ko mga kabakal. So, clear na natin. Itong panglaro ko ay nasa, na lang to 1.5. Ayan. 1.5. So, dahil nga, panglaro ito, 1.5. Kung hindi naman nyo ipanglalaro, kung pang carry lang, tama-tama na itong 2.2, no? As long na gumagana yung nyo, hindi pa siya patay, no? Hindi kagaya ng itong pistol ko na to, hindi na gumagana yung safety grip, no? Diretso na siya. Yan. Kaya ganun siya kalambot. 1.5 na lang siya. Okay. So mga kabakal, dito na po ulit magtatapos itong aking tutorial video about sa adjustment ng shear spring para sa trigger job, semi-trigger job. Okay. So mga kabakal, kung nagustuhan nyo itong aking maigsing video, please do like and share. Till next video, may we have a good day. God bless sa ating lahat and mabuhay tayong lahat.